Abala ang lahat sa kani-kanilang pang-araw-araw na buhay. Bumaba si Sungwoo mula sa isang masikip na bus, halatang pagod na pagod siya mula sa biyahe. Araw-araw siyang dumadaan sa ganitong hirap sa commute mula sa kanyang bahay. Kinukutya siya ng kaibigan niyang si Hanho dahil kahit tapos na ni Sungwoo ang mahirap na military service bilang Special Forces Reserve Sergeant, na yun ay hirap na siyang tiisin ang 2 oras na biyahe. Gumanti si Sungwoo kay Hanho sa pamamagitan ng pagpapaalala na hindi man lang niya natapos ang military service niya sa isang babae. Nang marinig iyon, natahimik na si Hanho at nagtuloy na sila patungo sa kanilang klase. Habang naglalakad, medyo nakonsensya si Sungwoo dahil sa pananahimik ni Hanho at tinanong niya kung umiiyak ba ito. Tumuro si Hanho sa langit, sa itaas ng library building at sinabing may nakita siyang mensahe sa langit na nagsasabing downloading monsters at nawala ito pagkaraang umabot sa 1% ang timer. Akala ni Sungwoo ay iniisip pa rin ni Hanho ang ex niya at kung ano-ano na lang ang ini-imagine nito sa langit dahil sa kakalaro ng video games. Sinabi ni Sungwoo kay Hanho na bumalik na siya sa realidad at nagpatuloy sila papunta sa kanilang klase. Habang nasa klase, unti-unting inaantok si Sungwoo at hirap manatiling gising. Biglang nag-blackout, nawala ang lahat ng ilaw. Isang system message ang lumitaw sa harap ng lahat ng estudyante. Ayon sa mensahe, kailangan nilang pumili ng class na makakatulong sa panahon ng apocalypse. Pagkatapos noon, isang 5-second timer ang nagsimula at iba't ibang skill cards na may mga bituin ang lumitaw sa harap nila. Nagpanik ang ilang estudyante at nagbabala sa iba na huwag munang pumili ng kahit ano dahil baka delikado. Pero duda si Sungwoo, para sa kanya, mas mapanganib kung hindi pipili sa loob ng 5 segundo. Tinangka niyang piliin ang warrior card na may 2 bituin pero inunahan siya ng isang matabang estudyante, si Min-soo, at biglang may lumitaw na espada sa kamay nito. Nataranta si Sungwoo at pumili na lang ng random na card, yung may pinakamaraming bituin. Napunta sa kanya ang 5-star Necromancer class at pumasok ang skill card sa katawan niya. Pagkatapos ng timer, sina Sungwoo at Min-soo lang ang mga pumili ng card. Tuwang-tuwa si Min-soo sa bagong espada niya. Makalipas ang ilang sandali, may isang estudyanteng tumakbo papasok sa classroom. May maliit na halimaw sa likod nito, mukhang goblin, at tuloy-tuloy na sinasaksak ang balikat ng estudyanteng iyak ng iyak habang humihingi ng tulong hanggang sa patayin siya ng goblin. Malamig na paraan. Nagdagulo na ang lahat. Nagsitakbuhan palayo sa goblin. Iniwan si Sungwoo sa unahan dahil akala nila siya na ang susunod. Ilan sa mga estudyante ang nakiusap kay Min-soo na gumawa ng paraan dahil siya lang ang may espada, pero duwag si Min-soo at hindi kayang humarap sa sitwasyon. Napagtanto ni Sungwoo na wala siyang maaasahan sa kanya at kailangan siya mismo ang makaalis sa sitwasyon. Sumugod ang goblin kay Sungwoo gamit ang maliit nitong daga. Inisip ni Sungwoo na mapapasama rin siya gaya ng estudyanteng napatay. Pero nang biglang sipain ng isang tao ang goblin ng buong lakas, tumilapon ito. Napansin ni Sungwoo na halos 30 pounds lang ang timbang ng goblin. Madali lang pala itong patayin. Dinampot niya ang isang upuan. Buong lakas na ipinalo ito sa ulo ng goblin. Natalo niya ang goblin at nakatanggap siya ng 10 gold mula sa system. Gulat na gulat ang lahat sa nakita. Mabilis na naka-adjust si Sungwoo sa sitwasyon at na-realize niyang tila naghalo na ang mundo at ang laro. Habang iniintindi pa ni Sungwoo ang nangyayari, may lumitaw na assistant message na nagsasabing maaari na niyang utusan ang mga patay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pinindot niya ang opsyon na Goblin Skeleton sa command list at ang bangkay ng goblin sa likod niya ay nabuhay muli bilang isang kalansay. Dito niya lubusang naintindihan na ang Necromancer class ay nagbibigay ng kakayahang tumawag ng undead na nilalang. Biglang pumasok ang dalawa pang-goblin sa classroom. Inutusan ni Sungwoo ang kanyang undead skeleton na patayin ang mga ito. Tumalon ang skeleton sa isang goblin at sinaksak ito sa balikat. Pero hindi sapat ang lalim ng saksak at naitulak siya ng goblin. Nagkaisa ang 2 goblin at sinimulang kagatin isa-isa ang mga buto ng skeleton. Naisip ni Sungwoo na kailangan niyang tumulong. Madali lang naman talunin ang mga goblin pero kailangan niya ng maayos na sandata. Humingi siya ng espada kay Min-soo pero duwag ito at tumanggi. Tinawag ni Sungwoo siyang kahiyahiya at sinabi na gamitin niya lang ang espada sa pagbabalat ng patatas. Kumuha si Sungwoo ng isa pang upuan at inihagis ito sa mga goblin na umaatake sa kanyang skeleton.
Napaatras ng kaunti ang mga goblin at sinamantala ito ng skeleton para tapusin ang dalawa gamit ang kanyang kutsilyo. Nakatanggap si Songwoo ng 20 gold matapos patayin ang dalawang goblin. Pagkatapos ng laban, lumabas ang isang bagong system message na abot na ni Songwoo ang maximum na bilang ng minions na pwede niyang kontrolin. Nagtanong ang mga kaklase niya kung ano ang ginawa niya, pero maging siya ay hindi sigurado sa nangyayari. Hinala ng ilan na gaganap din ito sa buong campus dahil rinig nila ang mga sigawan sa ibang lugar. May isang estudyanteng bumukas ng kurtina sa bintana at nakita nilang nasusunog ang paligid ng lungsod. Nagpasya ang ilang estudyante na kailangan nilang lumikas mula sa campus para mabuhay. Sa hallway, nakasalubong nila ang mas marami pang goblin na nagsimulang humapol sa kanila, pero natalo ang mga ito ng undead skeletons ni Songwoo. Habang nakikipaglaban ng mga skeletons, inutusan ni Songwoo ang ibang estudyante na tumakas na habang pinipigilan nila ang mga kalaban. Dito niya lalo pang naunawaan, ang mundo ngayon ay parang isang laro na at maari siyang lumakas habang pumapatay ng goblin at nagpapataas ng level. Sa gitna ng laban, isa sa mga skeletons niya ang natalo at tumilapon ang ulo nito palapit kay Songwoo. Sa kabutihang palad, pagod na ang mga goblin at napatay. Ito ng natitirang dalawang skeletons. Nakatanggap siya ng 20 gold at umangat sa level 2. Ngayon bukas na ang kanyang status window. 5 random skill cards ang lumitaw sa harap niya at maaari siyang pumili ng isa bilang reward. Pinili niya ang card na nagpapataas ng max number ng minions. Ngayon, maari na siyang magkontrol ng 4 na undead skeletons. Pero halos ubos na ang mana niya dahil sa dami ng tinatawag ng skeletons. Pagtingin niya sa labas ng bintana, mas malala pa ang sitwasyon sa labas kaysa sa campus mismo. Habang bumababa sila ng hagdan, kasama ang mga skeletons, nagulat si Hanho at sinaksak ang isa sa mga ito sa ulo. Napahinga ito ng maluwag matapos makita si Songwoo na buhay. Ipinaniwanag ni Songwoo na parte ng skill niya ang mga skeletons. May nagtanong kung anong class ang pinili ni Hanho at sinabi niyang 1-star rogue class ito. Habang pababa sila ng agdan kasama ang skeleton, biglang lumabas ang isang system message. May dagger synergy. Silang natanggap kung 5 sa miyembro ng isang party ay may dalang dagger, makakakuha sila ng 10% chance para sa fatal blow at karagdagang set gold. Habang pababa pa sila, sinalubong sila ng isang grupo ng goblin, kasama na ang isang goblin chief, na apektuhan ang mga goblin ng skill na tinatawag na Scent of Death, na automatic na naa-activate kapag may 4 hanggang 5 skeleton sa party. Pinapahina nito ng 30% ang stats ng mga kalaban. Sumubot ang mga skeletons ni Songwoo sa mga goblin, pero ginamit ng goblin chief ang skill na Wild Berserker, na nagpapalakas sa lahat ng goblin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Lalong lumakas ang mga goblin at naitulak nila ang mga skeletons pabalik. Na-realize ni Songwoo na kaya sila natatalo ay dahil sa skill ng Goblin Chief. Kaya inutusan niya ang isa sa kanyang skeleton na putulin ang braso ng Chief, yung braso kung saan niya ginagamit ang Berserker skill. Tagumpay ang skeleton at natapyas ang braso, dahilan para manghina ang Goblin Group. Sa wakas, napatay ang lahat ng kalaban ng mga skeletons. Galit na galit ang Goblin Chief, pero mabilis ding napuksa sa tulong ng teamwork ng skeletons. Nakatanggap si Songwoo ng isang one-handed crude spear at isang Goblin Chief's bracelet na dating ginagamit sa Berserker skill. Tuwa siya at pinuri ang isa sa kanyang skeletons na sumagot naman ng nakakakilabot na tunog ng mga buto. Pagdating nila sa entrance ng campus, nakita nilang maraming mga survivor doon. Inutusan ni Songwoo ang kanyang mga skeletons na magtago sa copy room para hindi sila itatakot ng ibang tao. Tense ang atmosphere. Nakakulong sila sa loob ng campus at hindi makalabas. Nang tangkain ni Songwoo na lumabas sa main door, hinarang siya ng isang student council member na si Jin Seok, kilalang bully at harasser. Ipinagmamalaki nito na isa siyang 2-star shield master at nakapatay na raw ng isang goblin. Iminungkahi niyang magsani puwersa ang lahat ng may sandata para ipagtanggol ang mga estudyante. Dumating si Minsu na takot, sinabing may naririnig siyang mga tunog ng goblin malapit sa entrance. Inutusan ni Jin Seok ang lahat ng estudyante na pumasok sa cafe habang siya at ang mga skilled na lumalaban ay mambabantay. Lumapit sina Songwoo at Hanho sa pintuan at may lumitaw na system message. The entrance door has been sealed by a magical force. You must defeat the boss monster within 2 hours and 11 minutes. Failure will result in the monsters inside growing stronger. Nalaman ni Songwoo ang dapat gawin pero pinigilan siya ni Jin Seok at sinabing dapat nilang hintayin ang rescue. Sagot ni Songwoo, malamang buong bansa ang apektado
kaya hindi sila dapat umasa sa tulong. Giit ni Jin Seok, mas malakas pa rin ang Korean military kaysa sa mga monster. Pero sawang-sawa na si Sungwoo at tumalikod na lang papunta sa hagdan nang biglang may sumulpot na bagong grupo ng 5 goblin. Tinawag ni Sungwoo ang kanyang mga skeletons. Nagpanik ang mga tao sa paligid. Akala nila kalaban ng mga ito, pero may nagsabi agad na parte ito ng class ni Sungwoo at mas malakas pa ito kaysa kay Jin Seok gamit ang skill na Death Sand. Natakot ang mga goblin at bumaba ng 3% ang kanilang stats. Inutusan ni Sungwoo ang skeletons niya na simulan ang hunt. Sumugod ang mga ito at tumulong si Sungwoo gamit ang kanyang spear. Nang tangkain ng 2 goblin na tumakas, iniunos niyang habulin agad ang mga ito. Lumalaban siya ng aktibo, umaasang ma-inspire ang iba na sumali sa kanyang boss hunt party. Isang skeleton ang tumapos sa isang goblin, habang ang isa ay tinangkang tumakas, pero inihagis ni Sungwoo ang kanyang sibat at tinamaan sa likod. Namangha ang mga nanonood ng roulette ticket mula sa system matapos pumatay ng 20 monsters. Siya ang ika-34 na taong nakaabot dito at qualified na para sa infinite status, limitado sa 100 players. Pinuri niya ulit ang mga skeletons at sumagot ang mga ito sa kanilang creepy na butong tunog. Pumasok si Sungwoo sa cafe at inanunsyo sa lahat walang rescue na darating. Kailangan nilang patayin ang boss monster bago maubos ang oras kung hindi lalakas pa ang mga halimaw. May isang estudyanteng lumapit at nagsabing ang boss monster ay nasa rooftop at pinatay na nito ang propesor nila. Alam na ni Sungwoo ang susunod niyang hakbang, maghanda paakyat. Walang nagboluntaryo na sumama. Pati si Hanho ay nagdalawang isip pero pinilit siya ni Sungwoo dahil kailangan ang dagger synergy buff na dala nito. Sa huli, isang 23 anyos na babae ang lumapit, si Jisoo Yeon, isang 3-star tiger hunter. Sumama siya. Inimbitahan din ni Sungwoo si Jinsek pero umatras ito. Ang dahilan, kailangan protektahan daw niya ang iba. Ang trio ni Sungwoo, Hanho at Jisoo Yeon ay umakyat papuntang rooftop. Sa hagdan, sinalubong sila ng mga goblin. Ang mga skeletons ni Sungwoo ang nakipagbakbatan sa unahan, habang si Jisoo naman ay mabilis na pinatay ang 2 goblin na dumating mula sa likuran. Namangha sina Sungwoo at Hanho sa kanyang kakayahan. Sa mas mataas na palapag, nakita nila si Professor Huang na sugatan. Nitong karamihan sa kanyang mga estudyante ay namatay habang sinusubukang lumikas paakyat ayon sa emergency manual ng eskwelahan. Inambush sila ng boss monster. Ang huling mga salita ni Professor Huang, huwag kang aakyat sa rooftop. Pagkamatay ng propesor, nakatanggap si Sungwoo ng isang exclusive quest, patahimikin ang mga patay, sa pamamagitan ng pagpatay sa boss monster, sa loob ng takdang oras. Ang desisyon na ito ang huhubog sa kanyang kapalaran. Dahil sa matinding galit, nagmarcha pataas si Sungwoo pagdating nila sa rooftop para itong eksena ng massacre. Ang mga goblin ay abala sa pagkuha ng mga laman loob mula sa mga bangkay. Sa sobrang galit, ginamit ni Sungwoo ang Berserker gamit ang Goblin Chief's Bracelet. Nag-boost ito ng stats ng kanyang mga skeletons. Magsimula na ang intense na rooftop battle na inspire si Hanho inumang ang kanyang kutsilyo at nakapatay ng goblin sa unang pagkakataon. Feeling parang JoJo character. Natakot ang mga goblin dahil sa scent of death at umatras patungo sa kanilang leader, ang Goblin Captain. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ng kapitan. Muling pinatibay ang moral ng goblins, kaya umatake ulit ang mga ito. Mas agresibo na sila ngayon, pero di hamak na mas malakas pa rin ang skeletons. Subalit sinimula ng durugin ng Goblin Captain ang mga skeletons gamit ang brute strength. Alam ni Sungwoo na kaya niyang gumawa ng bago gamit ang mga bangkay, pero malaking mana ang nauubos sa bawat summon. Inihagis ni Hanho ang 2 kutsilyo kay boss, pero na-block ito. Lalo pang nagalit ang Goblin Captain. Sumugot ito kay Hanho. Tinangka ng mga skeletons na ipagtanggol siya, pero 2 skeletons agad ang dinurog. Buti na lang, nakalikha ng pagkakataon ang isa sa kanila para makapasok si Jisoo at makapagdulot ng sugat. Matalino ang laban ni Sungwoo. Ginamit niya ang mga skeletons bilang pain at inihagis ang sibat dumaan sa pisngi ng boss. Kulang na sa samana at alam niyang nauubusan na sila ng options. Napansin niya ang isang espada na nakabaon sa mga guho, panahon na para tapusin ito. Inutusan niya ang 2 skeletons na sumugod. Dinurog sila ng captain. Isang pangatlong skeleton ang tumalon gamit ang espada. Pero na-block din ito. Setup pala ito. Ngayon may kanya-kanyang espada, sina Sungwoo, Jisoo at ang skeleton. Nakatrigger sila ng sword synergy.
Nabawasan ng kalahati ang timbang ng mga armas at tumaas ang attack speed ng 10%. Sumugod si Sungwoo gamit ang isang upuan, kasunod ang team. Sinugatan ni Hanho ang braso ng kapitan gamit ang kanyang kutsilyo. Inutusan ni Sungwoo ang kanyang huling skeleton, ang unang goblin na napatay at ginawang undead. Sa gulat ng lahat, nabehead ng skeleton ang goblin captain sa isang tirada. Nakatanggap sila ng 255 gold sa tagumpay. Umangat si Sungwoo sa level 3. Absorb ng skeleton ang mana ng goblin captain at naging isang level 2 elite goblin na may commander attribute. Alam ni Sungwoo na magiging mahalaga ito sa mga susunod niyang minions. Level up din si Hanho sa level 2 at si Ji Soo-yoon sa level 3. Lahat sila ay nakakuha ng random cards. Sungwoo Bone Weapon Creation. 10 mana para gumawa ng swords, clubs, spears, bows. Mula sa bangkay. Plus 1 minion capacity. Total of 5 now. Hanho Hood na may plus 50% monster evasion. Ji Soo-yoon Fire Whetstone. May chance magdulot ng fire damage. Sinabi ni Sungwoo na subukan na lang nila ang mga powers nila mamaya. Kailangan muna nilang bumalik sa entrance. Pagdating nila, galit na galit si Jin Silk dahil maraming nagsasabi na dapat siya ang sumama kay Sungwoo. Nagbitiw siya ng masasamang salita. Sinasabing patay na siguro si Sungwoo. Pero biglang lumitaw ang mga skeleton sa likod niya. Naninig siya sa takot. Lumapit si Sungwoo sa entrance, hinawakan ito at bigla itong bumukas. Tiningnan niya si Jin Silk sa mata at sinabi, Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Mga patuloy bobo! na tinutokso Mga bobo! at pinagtatawanan ng mga estudyante si Jin Silk dahil sa pagiging mayabang at hangal. Lumabas si Sungwoo at inanyayahan ang mga estudyante na sumunod sa kanya. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid at may isang nagsabi na mga goblin ang may kagagawan nito. Habang naglalakad, napansin ni Hanho ang isang grupo ng mga nakaligtas. Madaling napansin ni Sungwoo na ang mga taong ito ay lumaban at nakaligtas sa mga goblin at may karanasan na sa mga ganitong laban. Kilala ni Jinsok ang pinuno ng grupong ito. Ang pangalan niya ay Taesong Park at siya rin ang presidente ng Student Council. Sinabi ni Taesong sa mga estudyante na lumaban din sila at nakaligtas sa mga goblin at kaya niyang protektahan sila kung sasama sila sa kanya. Pero halata na may tinatagong motibo si Taesong. Sinabi rin niya na maaari silang sumama sa kanyang grupo kung wawasakin nila ang lahat ng mga halimaw na kinokontrol niya gamit ang kanyang class dahil sa tingin niya ay nakakatakot ang mga ito at posibleng maging banta sa ibang Kupal mga ka ba? nakaligtas. Pero sumingit si Ji Soo-yoon at sinabi kay Taesong, Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? at nagnakaw ng student membership fees noong festival sa pamamagitan ng pagpepeke ng event staging company at mga resibo nito. Nag-report sa university website tungkol sa ginawa ni Taesong. Napahiya si Taesong matapos marinig ang lahat ng iyon at umalis siya kasama ang kanyang mga kasamahan. Makaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbuwento pa si Ji Soo-yoon ng mas marami pang detalye tungkol kay Taesong at sa kanyang grupo. Lumabas na si Taesong ay isang mayamang spoiled na bata at mahilig mambiktima ng mga babae. Ilan sa mga kaibigan ni Jisoo ay naging biktima rin niya, kaya alam niya ang tunay na pagkatao ni Taesong. Nagngit-ngit si Hanho matapos marinig ang mga revelasyon tungkol kay Taesong. Taesong, nagmungkahi si Sungwoo na dumaan sila sa daan sa gilid ng burol para makatakas sa campus. Mas kaunti ang mga halimaw sa lugar na iyon dahil bihira ang mga tao roon. Sa kanilang daraanan, nakakita sila ng isang orc mas malaki pa ito kaysa sa goblin boss. Pagkakita sa kanila, sumigaw ng malakas ang orc at agad na sumugod kay Sungwoo at sa kanyang grupo upang umatake. Medyo nasabik si Sungwoo dahil nakakita siya ng bagong material para sa kanyang mga kalansay. Malakas ang orc at muntik na nitong tamaan si Ji Soo-yoon. Pero isang goblin skeleton ang tumalon sa harapan niya at tinanggap ang tama. Nawasak ito sa mismong lugar. Umatake ang pilay mandirigmang kalansay at tumanggap ng matinding pinsala ang orc dahil sa 88 blade damage ng sandata nitong one-handed sword. Tumakbo papasok sa kagubatan ang grupo ni Sungwoo at ginamit niya ang kanyang mga kalansay upang akitin ang orc palayo. Nang nasa loob na ng kagubatan ang orc, tinira ito ng mga lumilipad na kutsilyo mula kay Hanho at sa mga kalansay. Naibabalik ng orc ang ilang mga kutsilyo pero nagsimulang magwasak ito ng mga kalansay.
Ngunit dahil napapalibutan sila ng mga bangkay ng goblin, kayang buhayin ulit ni Sung Woo ang mga ito paulit-ulit basta't hindi siya nauubusan ng mana. Dalawang kalansay ang humawak sa mga braso ng orc. Pinangunahan ni Sung Woo ang pag-atake kasama si Ji Soo Yun at naputol nila ang isa nitong binti. Naputol naman ni Sung Woo ang isa nitong babo. Braso. Ang mandirigmang kalansay ang tumapos sa laban, isinaksak ang espada sa leeg ng orc. Nakatanggap ng 110 gold ang grupo ni Sung Woo matapos talunin ang orc inuno ng patrolya. Mas malapas ng kaunti ang mga pinuno ng patrolya kaysa sa mga ordinaryong orc. Sinubukang buhayin ni Sung Woo ang orc pinuno ng patrolya bilang isa sa kanyang mga kalansay. Pero nabigo siya dahil sa mababa pa ang kanyang summon level. Bahagyang bumalik ang mana ni Sung Woo kaya ginamit niya ang kanyang Great Bone Weapon skill sa patay na orc leader upang makagawa ng mga butong batuta na mababa ang antas. Inarmasan niya ang kanyang mga kalansay ng mga butong batuta upang makabuo ng 5-member synergy gamit ang parehong klase ng sandata para makatanggap ng karagdagang buff. Ibinigay naman ni Sung Woo ang espada ng pilay mandirigmang kalansay kay Hanho at sinabi sa kanya na ibalik ito sa mandirigmang kalansay kapag kailanganin ulit. May lumitaw na mensahe sa harapan nila na nagsasabing nagsimula na ang pangangaso ng isang unit ng orc at kailangan nilang pumili ng angkop na lugar para labanan ng mga ito. Karamihan sa mga orc ay gumagamit ng pang-amoy para mahanap ang kanilang biktima, kaya ibig sabihin, mas marami kayong miyembro sa grupo. Malakas na unit ng orc ang ipapadala para tapusin kayo. Mukhang medyo ligtas ang grupo ni Sung Woo dahil 3 lang sila sa party, kaya mas magaan ang kalabanin nila kumpara sa grupo ni Taesong. Bigla na lang nilang narinig ang mga sigaw mula sa grupo ni Taesong. Mukhang napansin sila ng mga orc dahil sa dami ng survivors na kasama nila. Nagsimula na rin ang unang pag-atake sa grupo ni Sung Woo at mukhang 5 lang na orc ang kailangan nilang alagaan. Di nagtagal, nakita nila ang 5 orc na mukhang nag-iikot para hanapin sila. Naisip ni Sung Woo na maglatag ng bitag gamit ang mga abandonadong kotse at ang kanyang mga skeleton. Nang malapit na ang mga orc sa mga kotse, nagsimulang mang-asar si Hanho sa kanila at tinawag silang mga sakim na baboy. Nagalit ang mga orc at biglang sumugod papunta sa kanya. Pagdating ng mga orc sa lugar ng mga abandonadong kotse, biglang umatake ang mga skeleton gamit ang kanilang mga pamalo at natumba ang mga orc dahil sa synergy effect ng mga clubs. Madaling pinatumba ng grupo ni Sung Woo ang mga orc na natumba. Nakakuha sila ng kabuuang 231 gold sa pagpatay sa 5 orc hunters. May nakuha rin silang karagdagang gantimpala na 100 gold dahil sa pagpatay sa unang alon ng mga umaambang kalaban. Umakyat si Sung Woo sa level 4 at pumili siya ng isang random card na nagpalaki ng maximum number ng skeletons na pwede niyang imando ng 2 pa. Si Hanho naman ay nakakuha ng high-speed stabbing skill na pwede lang gamitin gamit ang dagger. Ipinakita ni Ji Soo Yun ang isang strength card at nakakuha siya ng 2 stat points. Pakiramdam niya ay mas malakas na siya ngayon. Sinabihan ni Sung Woo si Hanho na ibalik ang espada sa one-armed warrior skeleton dahil kailangan na niyang gumamit ng dagger para magamit ng buo ang bagong skill niya. Sa daan, nakita nila ang 7 orc hunters na inaatake ang isang bus. Nang bus ay lumalaban gamit ang sibat, pero halatang hindi nila kayang tumagal laban sa mga orc. Iminungkahi ni Ji Soo Yun na salakayin nila ang mga orc mula sa harapan, habang ang taong may espiritu ay umatake mula sa likod. May pagdududa si Sung Woo kung makikipagtulungan ba talaga ang taong nasa loob ng bus, kaya nagmungkahi siya ng mas magandang plano. Sa loob ng bus, may 2 tao. Isa ang may sibat at ang isa ay may kalasag at espada na todo depensa laban sa mga orc. Pero halatang takot sila. Samantala, may kotse na may sakay na mga skeleton ang bumangga sa mga orc. Nilang sinimulang katayin ang mga orc. Ang mga survivors sa loob ng bus ay nagkamaling ng akala at inisip na mas malalalang halimaw pa ang mga ito kaysa sa mga orc. Nagulat sila nang makita nilang kumakatok si Hanho sa pinto ng bus at tinatawag sila palabas. Sinabi ng lalaking may sibat sa grupo ni Sung Woo na may makina roon na pwede nilang gamitin para bumili ng items gamit ang gold na nakuha nila mula sa pagpatay ng mga halimaw. Isa itong E-rank shop at nang binuksan ito ni Sung Woo, may 3 roulette options na lumitaw. Bronze, silver at gold. May 360 gold si Hanho at 584 gold naman si Ji Soo Yun, kaya bronze option lang ang kaya nila. Si Sung Woo naman ay may 1550 gold, kaya pwede siyang pumili ng silver roulette. Pero meron din siyang isang unlimited rant roulette ticket na nakuha niya noon pa sa lobby ng college building.
Pinindot ni Sangwoo ang gold roulette option at nagsimula itong umikot. Nakuha niya ang first place item dahil sa kanyang swerte. Isa itong legendary class item na tinatawag na Tear of the Sea Spirit. Dinapataas nito ang total mana ng 200 at binoboost ang recovery speed ng 200%. Masayang masaya si Sangwoo sa nakuha niyang item dahil kaya na ulit niyang mag-summon ng maraming minions ng paulit-ulit basta may sapat na bangkay. Pinaikot din ni Sangwoo ang silver roulette gamit ang 1,000 gold niya at nakakuha siya ng second place item na tinatawag na Vanguard Shield. Si Jisoo Yun naman ay nakakuha ng second place sword mula sa bronze roulette na tinatawag na Leader of the Expedition Force. Samantala si Hanho ay nakakuha ng C-Rank Potion Bundle. Mukhang patuloy pa ring nakikipaglaban ang grupo ni Taeseong sa sports field. Nagdesisyon si Sangwoo na tutulungan nila ang mga ito gamit ang bus sa halip na potse sa pagkakataong ito. Habang tinataga ng mga orc ang mga normal na estudyante, sina Taeseong at ang mga awakened niyang kasama ay sinusubukang tumakas mag-isa mula sa mga orc. Dumating ang bus sa sports field. Bumangga ito sa mga orc. Si Kyung-Soo Lee, ang spearman, ang nagmamaneho ng bus at tuwang-tuwa siya dahil nakakatanggap siya ng maraming gold sa pagpatay ng mga orc. Samantala, si Hanho at ang mga skeleton ay nagpapawala rin ng mga orc sa pamamagitan ng pagbato ng mga kutsilyo. Huminto ang bus malapit sa mga survivors at sinabi ni Sangwoo sa kanila na pumasok agad sa loob. Pinugutan ni Jisoo Yun ng orc at nagliyab ito dahil sa epekto ng fire whetstone. Madaling pinaslang ni Sangwoo at si Jisoo Yun kanyang mga minion ang natitirang mga orc sa paligid. Matapos ang labanan, sinubukan ni Taesong at ng mga awakened niyang kasama na sumakay sa bus pero hinaran sila ni Sangwoo. Alam ni Sangwoo na tinangka nilang gamitin bilang pain ang ibang mga estudyante para makatakas. Uminit ang ulo ni Taesong nang marinig ito pero naputol ang usapan nila nang bigla nilang marinig ang isang malakas na ungol kasabay ng notifikasyon na galit ang orc chief dahil sa paggabigo ng kanilang pangangaso. Medyo kinabahan si Sungwoo nang marinig ang ungol. Alam niyang kailangan niya ng lahat ng tulong na makukuha niya para talunin ang orc chief. Sinabi ni Sungwoo sa grupo ni Taeseong na maari silang sumama kung handa silang sumunod sa kanyang mga utos. Nilunok ni Taeseong ang kanyang pride at muntik nang sumakay pero biglang may nagsabi na kailangan niya nang ibigay ang suot niyang chainmail kung gusto niyang makasakay sa bus. Nagtanong si Taeseong kung paano niya poprotektahan ang sarili niya kung wala na siyang chainmail. Siya ang poprotektahan at maliit na kabayaran lang ito para sa proteksyon niya. Umabot na si Sangwoo sa level 5 at kaya na niyang mag-summon ng mid-level monsters gaya ng orc. Ang skill card na pinili niya ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magdagdag pa ng 2 minions. Kaya ngayon, kaya na niyang mag-summon ng 9 na minions, sabay-sabay, binigay ang chainmail sa one-armed skeleton, pero hirap ito sa pagsuot. Siya ang pinakamatandang minion ni Sangwoo, kaya binigyan niya ito ng palayaw na righty dahil kanan lang ang braso nito. Habang tinatanggalan ng chainmail si Righty, sinabi ni Hanho na sa tingin niya kailangan pa nila ng isa pang bus kung gusto pa nilang magligtas ng mas maraming survivors. Sinabi ni Sangwoo na hindi na kailangan iyon. Sinabihan niya ang mga survivors na malapit na silang makipaglaban sa mga orc dahil galit na ang orc chief at nagdeklara na ito ng malawakang digmaan laban sa mga tao, hindi tulad ng dati kung saan umaatake lang sila sa mga alon. May isa sa mga survivors na nagsalita at sinabing nakita raw niya ang mahigit 100 orcs sa gym. Natakot ang mga survivors. Nakatanggap sila ng mga penalty dahil karamihan sa kanila ay nawalan ng kagustuhang lumaban matapos marinig iyon. Pero sigurado si Sangwoo na hindi aabot sa 100 ang natitirang orc dahil marami na silang napatay. Sinabi niya sa lahat na siya na lang ang lalaban sa mga orc mag-isa. Naging mayabang sina Taeseong at ang kanyang mga tauhan matapos marinig iyon. Akala nila ay sinuwerte lang si Sungwoo noon at ngayon ay binabaon na niya ang sarili niya sa hukay. Sinabi ni Jisoo Yun kay Sungwoo na hindi biro ang pumatay ng 100 halimaw kahit pa siya ang lumaban. May isang sumagot na kahit magsama-sama pa ang mga survivors, hindi pa rin sila magiging kapaki-pakinabang dahil mas mahina pa sila sa mga skeleton ni Sungwoo. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na mahalaga sila. Magiging mas mapanganib ang susunod na labanan kaya hindi na sila isasama. Sa tingin ni Jisoo, may rasyonal na isipan si Sungwoo pero sa pagkakataong ito, medyo pabigla-bigla siya. Pagkatapos nilang ihatid ang mga survivors sa ligtas na gusali, nagsimulang tumungo si Sungwoo sa susunod niyang destinasyon kasama ang kanyang mga minion.
Pinagmamasdan siya ng mga kasamahan niya mula sa loob ng bus at handa silang sumugod gamit ang bus kung sakaling may masamang mangyari kay Sungwoo. Sa sports ground, hinarap ni Sungwoo ang isang malaking grupo ng mga orc. Isang pulang buhok na orc na mukhang galit na galit at siya ang nag-uutos sa mga ito. Sa tingin ni Sungwoo, isa itong mid-level boss. Inutusan ng pulang buhok na orc ang iba pang mga orc na umatake kay Sungwoo. Pumunta si Sungwoo sa isang maliit na hagdanan kung saan sila ng kanyang mga minion ay gagawa ng depensa. Isa lang ang makipot na daan pataas sa kanya, kaya madali niyang madepensahan ang posisyon niya. Nagsimulang lumapit ang mga orc sa hagdan at ginamit ni Sungwoo ang skill ng kanyang bracelet na Berserker na nagbibigay ng plus 10 attack at plus 20 speed. Para sa kanya at sa kanyang mga minion laban sa lahat ng goblin-type enemies sa loob ng 10 minuto. Nagsimulang maghagis ng kutsilyo ang mga skeleton papunta sa mga orc at nagsimula na silang mabuwal isa-isa. Pero nasasalo ng pulang buhok na orc ang mga kutsilyo. Inutusan ni Sungwoo ang mga skeleton na umatake gamit ang butong batuta, pero madali silang nalampaso ng mga orc. Nagalit si Righty ang one-armed skeleton nang makita niyang pinapatay ang mga kasamahan niya. Pero pinigilan siya ni Sungwoo, hindi pa oras niya. Sa halip, nire-resurrect ni Sungwoo ang mga napatay na orc kapalit ng mga bumagsak na skeleton. Magkakaroon din sila ng weapon synergy buff dahil mahigit 5 sa kanila ang may parehong axe na sandata. Sinimula ng mga skeleton orc ang paglipol sa kanilang mga dating kasamahan kahit may ilan sa kanila na bumabagsak. Agad silang pinapalitan ng panibagong resurrected orc skeleton at hindi sila napapagod tulad ng totoong mga orc. Alam ni Sungwoo na ito ang tamang paraan ng paggamit sa necromancer class niya. Sa loob ng gusali, namamangha ang mga survivors habang pinapanood ang brutal na pag-atake ng mga undead orcs ni Sungwoo. Sa bus, masaya rin ang kanyang mga kasama habang pinapanood nila ang tuluyang pagpatay sa mga orc. Samantala, humanga si Sungwoo sa kanyang bagong legendary item, ang Tear of the Sea Spirit, na nagpapataas ng total mana niya ng 200 at mana regeneration rate niya ng 200%. May ilang orc pa ring natitirang lumalaban, kaya inutusan niya si Righty na sumali na sa laban. Sa loob lang ng ilang segundo, pinatay ni Righty ang lahat ng natitirang orc. Nakatanggap si Sungwoo ng panibagong roulette ticket matapos siyang makapatay ng 100 monsters. Lumalabas na siya ang ika-50 taong nakatapos ng ganitong achievement at tataas na rin ang kanyang rank sa Infinite Status, isang estado na limitado lang sa 100 tao. Maya-maya, may mga mukong na biglang bumangga gamit ang bus sa main gate. Sa kabilang banda, ang grupo naman ni Pesong, ang school president, ay kinikidnap ng mga orc. Agad na nagtungo si Sungwoo sa direksyong iyon upang iligtas sila at ang ibang awakened na tao na nanonood ay na-inspire at nagsimulang sumunod sa kanya. Pumasok si Sungwoo sa busali kung saan kinulong ng mga orc ang grupo ni Tesong. Nandoon din ang isang shaman orc na tila bagong boss nila. Maraming patay na katawan ng iba't ibang halimaw ang nasa paligid. Sinabihan ni Sungwoo ang lahat na maghanda, pero hindi maganda ang kalagayan ni na Tesong at ng kanyang mga tauhan. Nakiusap si Tesong kay Sungwoo na iligtas sila, pero sagot ni Sungwoo, susubukan niya ang kanyang makakaya. Hindi siya milagroso, at sila rin mismo ang nagdala sa sarili nila sa ganoong sitwasyon. Paglusob ng grupo ni Sungwoo, sinimulan ng mga orc na patayin isa-isa ang mga kasamahan ni Tesong bilang bahagi ng isang ritual para palakasin ang kanilang boss. Natigilan si Sungwoo at ang kanyang grupo sa harap ng malupit na tagpong iyon. Matapos ang sakripisyo, tumanggap ng power buff ang boss at ginamit nito ang Breath of Abyss laban sa grupo ni Sungwoo, na agad silang inilagay sa estado ng pagkalito. Bumilis din ang pagkonsumo ng mana nila. Lumantad na ng tuluyan ang bagong pinalakas na boss, isang Junior Black Magician Orc Chief. Uminom si Hanho ng potion para gumaling mula sa status effect at hinalok din ito kay Sungwoo. Pero hindi na apektuhan si Sungwoo ng Breath of Abyss. Sa halip, umakyat pa nga ang kanyang mana hanggang 4,000 dahil sa epekto nito. Sinabi niyang ibigay na lang ang potion kay Jisoo. Tumaas din pansamantala ang iba pa niyang stat. Ngayon, kaya na niyang mag-summon ng hanggang 50 minion ng sabay-sabay. Hindi ito inasahan ng boss at halatang nalito rin siya. Tumakbo na sina Jisoo at Hanho papunta sa boss, pero pinigilan sila ni Sungwoo. Sa halip, nire-resurrect niya ang lahat ng bangkay sa loob ng boss room. Dahil dito, nakatanggap si Sungwoo ng napakaraming synergy effect dahil maraming minion ang may parehong uri ng sandata. Punong-puno na ng kapangyarihan si Sungwoo at handa na siyang ipakita ang tunay na lakas ng kamatayan sa boss. Nagwawana ang Orc Magician at pinagsasapok ang mga skeleton. Pero walang silbi ito dahil patuloy silang nabubuhay muli. Pati ang pisikal na anyo ni Sungwoo ay pansamantalang nagbago, dahilan para matakot ang boss sa kanya. Sinubukan itong tumakas pero hinarangan ng mga minion ni Sungwoo. Ang lahat ng daanan sa huling pagsubok ng boss na makalapit kay Sungwoo. Jello Cruz! Sa hindi nag-subscribe,
Baka ikaw rin. Isang malinis na slash mula kay Whitey ang tuluyang tumapos sa kanya. Naputol ang ulo ng boss sa isang hataw lang. Nakakuha si Sungwoo ng 1055 gold sa pagpatay sa Orc Chief. Tumaas sa level 3 ang ranggo ni Whitey pagkatapos ng laban at lumakas ang kanyang defense at commander traits. Napansin ni Hanho na may item na lumalabas sa bibig ng boss. Isa itong bagay na may devil attribute. Kapag tinanggap ang ganitong klase ng item, kailangan ng malalaking sakripisyo para maalis ito. Tinanggap pa rin ito ni Sungwoo dahil hindi naman ito kalayuan sa kanyang necromancer class. Nakuha niya ang Devil's Bloodstone Orb, isang legendary ranked item. Ang orb na ito ay nagbibigay sa tagagamit ng devil attribute na kumukuha ng 2% mana mula sa kalaban sa bawat labanan. At kapag naubos ang mana ng kalaban, sisimulan nitong higupin pati pisikal na lakas ng kaaway. Pumalik na sa normal na estado si Sungwoo matapos mawala ang epekto ng Breath of Abyss na pansamantalang nagbigay sa kanya ng lakas. Masaya ang lahat nang makita siyang lumabas mula sa gusali. At nagpalakpakan sila para sa kanilang bayani. Nawala na rin ang selyo sa gate, hudyat ng pagtatapos ng kanilang tutorial, at umalis na sila sa campus. Pero ang sitwasyon sa labas ay hindi rin nagkakalayo. Sinabi ni Kyung-Soo Lee, ang spearman kay Sungwoo, na may 2 bus na pwedeng gamitin para dalhin ang lahat sa kalapit na military base. Ngunit nagdahilan si Sungwoo na malapit lang ang bahay niya. Lahat ng survivors ay sumakay sa bus, pero sina Hanho at Jisoo ay nagpaiwan para sumama pa rin kay Sungwoo. Sabi ni Sungwoo kay Hanho, papayagan niya itong sumama. Pumayag siyang putulin ang isa niyang braso para mas maging compatible kay Whitey ang one-handed skeleton. Biglang pinigilan ni Kyung-Soo ang kanyang boss dahil napansin niyang mautaparating na mga dragon sa direksyon ng bus. Kinuha ng mga dragon ang isa sa mga bus at pinatay ang lahat ng sakay nito. Kitang-kita ni na Sungwoo, sila na mismo ang maghahanap ng mga halimaw para litisin at palakasin pa ang kanilang mga sarili. Dahil kung hindi, baka matulad lang sila sa sinapit ng mga taong nasa bus. Naghanda na si Sungwoo at ang kanyang grupo para simulan ang susunod nilang pananaso. Ang mga dayuhang goblin ay tumatakbo palayo sa malakas na pag-atake ni Sungwoo at ng kanyang mga minyon. Pagkatapos patayin sila, ay umabot sa antas 6 si Sungwoo. Sa pagkakataong ito, ay pinili niya ang isang siguradong card na nagpapalakas ng lakas na nagdaragdag ng 3 sa kanyang lakas. Si Sungwoo ay lumabas kung saan si Jisoo Yun ay katatapos lang pumatay ng 9 na goblin. Tinanong ni Sungwoo si Hanho na iimpake ang mga dagger at sinabi niya sa kanyang mga kasama na lilipat sila sa panghuhuli ng orc dahil nagbibigay ito ng mas maraming experience points at mas magagandang reward. Nagsimula silang maghanap ng mga palatandaan para sa mga orc. Ngunit sa halip ay nakakita sila ng ilang military vehicle na may mga bangkay ng mga sundalo na nakahiga sa paligid. Mukhang sinubukan nilang lumaban gamit ang kanilang field shovels. May isang buhay na sundalo, ngunit medyo nalilito siya tungkol sa mga skeleton na kasama ni Sungwoo. May nagsabi sa kanya tungkol sa mga minyon niya. Sinabi ng sundalo kay Sergeant Kim tungkol sa grupo ni Sungwoo na sa masamang kalagayan si Sergeant Kim. Ang kanyang binti ay nasugatan at hindi siya makalabas sa kanyang sasakyan. Lumabas na siya ay nasugatan ng isang maliit na goblin. Ngunit nakaya niyang talunin ang goblin sa paanuman. Tinanong ni Sungwoo kung bakit gumagamit ang militar ng mga shovel sa halip ng kanilang mga baril. Sinagot ni Sergeant Kim na hindi na gumagana ang mga baril. Kaya naman, nasa ganitong masamang kalagayan ang militar. Tinanong ni Hanho si Seong-woo kung maaari niyang ibigay ang healing potion sa Sergeant. Ngunit iniisip ni Seong-woo na hindi magandang ideya ang magbigay ng mga bagay ng libre. Sinabi ni Sergeant Kim na mayroon siyang impormasyon na maipapalit para sa potion. Sinabi niya sa kanila tungkol sa mga lobo na kasing laki ng mga toro at buong grupo ng militar ang nawasak ng mga ito. Mayroon ding 2 asul na QR code na nakita ni Sergeant Kim. Sinabi niya na ang isa ay nasa bus station at ang isa naman ay nasa Yongdongpo Station Transfer Center. Kapag na-scan ng isang player ang QR code, ay mag-i-install ito ng app sa kanilang telepono. Lahat ng iba pang komunikasyon ay down, at ang app na ito ang tanging paraan upang makipag-ugnayan sa ibang mga survivor. Ibinigay ni Seong-woo sa kanya ang healing potion. Sinabi ni Sergeant Kim na muling sasali siya sa pangunahing unit at maaari niyang isama sila. Ngunit iniisip ni Seong-woo na hindi ligtas kasama sila. Binigyan ni Seong-woo sila ng huling babala bilang farewell gift. Sinabi niya sa kanila tungkol sa mga dragon na kabugbuhin. Sumusunod sa mga gumagalaw na sasakyan, lalong natakot si Sergeant Kim at ang sundalo. Ngunit nagpasalamat sila kay Seong-woo sa mahalagang impormasyong ito. Naghiwalay ang 2 grupo.
Si Seong-woo at ang kanyang partido ay nakarating sa bus station at na-scan nila ang QR code na nag-install ng app sa kanilang mga telepono. Binuksan ni Seong-woo ang opisyal na anunsyo at nakasulat na opisyal na inilunsad ang laro. Ngayon sa unang round ng class selection ay 2,767,821 tao napili bilang players at may 1,341,122 players na buhay pa. Ang ikalawang round ng class card selection ay magaganap sa loob ng 3 araw. At ang sumulat na mensaheng ito ay sabik na naghihintay sa pagganap ng mga players sa susunod na round. Ng card selection, piniksan ni Seong-woo ang message board. Ngunit wala pang post dahil nagkakahalaga ito ng 1,000 gold upang gumawa ng post at kinakailangan ng 100 gold para lang mag-comment. Biglang may lumabas na post. Lumabas na ang ilang players ay umabot na sa 8 at kasalukuyang gumagawa ng safe zone sa bawat apartment complex sa Hwaseong City. Malapit sa lugar ni Hanho, ang bawat apartment, iniisip ni Seong-woo na kailangan nilang pumunta roon. Medyo skeptical si Seong-woo dahil umabot na sila sa 8 habang siya ay nasa 6. Alamang, pagkatapos magsimulang magtungo si Seong-woo at ang kanyang mga kaibigan patungo sa Hwaseong Apartments, may nag-delete ng post at lumabas ang bagong post na nagsasabi na peke ang nakaraang post. Kaya ito inalis at sinabi sa mga mambabasa na huwag pansinin ang nakaraang post. Nakita namin ang isang sulyap sa manunulat ng post at mukhang may mahahaba siyang ngipin katulad ng isang vampire. Sa lungsod ay sinusubukan ng isang ama na protektahan ang kanyang anak na babae mula sa mga goblin gamit ang isang baseball bat. Humingi siya ng tulong, ngunit walang sinuman sa paligid upang tulungan sila. Malapit nang atakihin ng mga goblin ang ama at ang kanyang anak. Ngunit isang lumilipad na kutsilyo ang tumama sa ulo ng isang goblin mula sa likuran. Lumabas na mga minyon iyon ni Seong-woo at madali nilang natapos ang mga goblin. Sinabi ni Seong-woo sa kanila na dadalhin niya sila ng ligtas sa kanilang bahay. Ngunit sinabi ng ama na malapit lang ang kanilang bahay at lumabas sila upang maghanap ng pagkain. Ibinahagi ni Seong-woo ang ilan sa kanyang pagkain sa mga survivor. May 2 natitirang goblin na tumakbo papunta sa basement. Ang basement na iyon ay isang dungeon. Tinanong ni Hanho kung kailangan nilang habulin ang mga goblin sa loob ng dungeon o hindi. Sinabi ng ama sa kanila na huwag silang bumaba sa basement. Dati ay nagpapatakbo ng karaoke bar si Avridov doon at narinig niya na may mas nakakatakot pa kaysa sa mga berdeng halimaw na nagtatago roon. Nagpasalamat si Seong-woo sa tip at pumasok sila sa Elder Slime Shrine. Nakaharap sila sa ilang slimes at bawat slime ay nagbibigay ng 145 gold. Pagkatapos patayin ang mga slimes na ito ay corrosive at natutunaw nito ang metal. Ngunit hindi nito matunaw ang buto. Kaya ang mga minion ni Seong-woo ay natural na predators nito. Biglang lumitaw ang boss, Elder Slime, sa likuran nila at madali nitong dinurog ang isa sa mga orc skeleton ni Seong-woo. Tinusok ni Seong-woo ang slime boss gamit ang isang basic bone spear. Hindi makatawag na mga skeleton si Seong-woo dahil buto lamang ang nasa paligid. Ngunit maaari niyang gawin ang mga basic bone weapon gamit ang mga butong iyon. Inihagis ni Ji-soo-yun ang isang skeleton patungo sa boss at gumawa si Seong-woo ng 2 pang bone spear gamit ang skeleton na iyon at tinusok nito ang boss slime. Sinubukan ng boss slime na patayin si Seong-woo ngunit isang orc skeleton ang nahuli sa lugar niya at hinila siya ni Hanho pabalik. Malaking pagkakamali ang ginawa ng slime monster dahil ang malaking orc skeleton ay may adamang 45 gold. Dala-dalang maraming buto, ginamit ni Seong-woo ang kanyang skills upang gumawa ng maraming bone spear na tumusok sa boss at nagsimulang putulin ng kanyang mga minion ang slime sa mga piraso upang hindi ito makabuo muli. Si Righty ang nagbigay ng huling atake sa boss. Nakatanggap sila ng 2,255 gold para sa pagtalon sa boss slime. Nakatanggap din si Seong-woo ng Elder Slime score. Ito ay natatakpan ng matapal na shell. Ang loob nito ay binubuo ng puro malakas na acid na kayang tunawin ang anumang bagay. Kadalasan ito ay kapaki-pakinabang para sa pagtunaw o pagsasama ng mga bagay. Samantala, sinabi ni Hanho kay Seong-woo na tingnan ang isang bagong comment, mukhang lalong naging magulo. Ang sitwasyon sa Hwaseong Apartments, sinuman ang dumarating sa Hwaseong Apartments ay tinatanggal ang kanyang mga comment. Si Hanho ay isang tanga, ngunit alam din niya na may kakaiba na nangyayari sa mga apartment at may ideya si Seong-woo kung ano talaga ang nangyayari doon. Sa gabi ay pinag-uusapan ng ilang thugs ang kanilang masamang plano na patayin ang ibang players. Kapag pinatay nila ang isang normal na tao,
ay nakakakuha sila ng 500 gold. At kapag pinatay nila ang isang player, ay nakakakuha sila ng 1,000 beses ang gold, ayon sa antas ng player sa loob ng sasakyan, ay tinanong ng isang malaking thug ang pagkakakilanlan ng kanilang tunay na boss. Mula sa kanyang boss na kalbo, natakot ang kalbo. Sinabi niya sa kanyang kasama na si serial killer Professor Red ang kanilang boss. Iniligtas ni Professor Red ang buhay ng kalbo dahil gusto niyang magtrabaho para sa kanya. Ang kalbo thug, nararamdaman niya na may nagbabago sa loob niya. Samantala, sa slime dungeon, ay tinanong ni Songwoo si Hanho kung kaya niyang pumatay ng tao. Dahil mula ngayon ay lalong magiging magulo ang mga bagay. Naalala ng kalbo thug ang kanyang nakaraan kung saan lubusan siyang naging minyon ng isang vampire lord. Pagkatapos makagat ng isa rito, siya ay isang low-ranked vampire. Pinatay niya at ininom ang dugo ng kanyang sariling mga pasama. Lubos na nasiyahan si Professor Red pagkatapos makita ito. Sa kasalukuyan ay kumatok sa pinto ng sasakyan ang isang kasama ng kalbo vampire. Nag-report ang kanyang kasama na nakumpirma na nila na dumating ang kanilang bagong biktima. Ayon sa mga comment, 3 sila at naghihintay sila sa park. Nagsimula silang magtungo patungo sa partido ni Songwoo. Sa kanilang sasakyan, sinabi ng kalbo vampire sa kanyang kasama na ito ang kanilang 17 biktima. Medyo malaki at komplikado ang Waseong Apartments kaya madaling akitin ang mga tao roon. Nananatiling tahimik ang mga residente ng apartment na wala itong kinalaman sa kanila. Ngunit kapag naubos na ang kanilang biktima, ay tinatarget nila ang mga residente ng apartment. Nakita nila ang 3 target at inutusan ng kalbo vampire ang kanyang kasama na patumbahin sila. Ang 3 target na iyon ay talagang mga disguised bone skeleton. Binago ni Sengwoo ang mga ito sa bone spear weapons na tumusok sa sasakyan. May sumuntok sa bintana at hinila ang kalbo vampire palabas. Sinubukan ng kalbo vampire na gayahin si Sengwoo. Ngunit sinipa ni Sengwoo ang kanyang baba. Tinanong ni Sengwoo sa kanya kung ilan ang tao na nasa itaas. Kumpletong vampire at patayin si Sengwoo. Ngunit tinabas ni Righty ang isa niyang kamay. Natakot ang kasama ng kalbo vampire pagkatapos makita ito. Tinanong ni Sengwoo sa kasama kung ilan sila at sinabi nito na 8 tao ang nasa itaas. Malapit na niyang sabihin ang higit pa. Ngunit pinugutan ng ulo ng kalbo vampire ang kanyang kasama. Nandidiri si Hanho at si Ji Soo-yeon pagkatapos makita ang kalbo vampire na pinatay ang kanyang sariling kasama. Ang mga buto sa pulso ng kalbo vampire ay nagbabago sa isang matulis na talim. Nagsimulang uminom siya ng dugo mula sa ulo ng kanyang kasama. Lumabas na siya ay gumaling pagkatapos uminom ng dugo. At tumaas din ang kanyang stat. Original na 3-star ninja siya, ngunit naging low-ranked vampire siya. Pagkatapos kagatin ni Professor Red ang kanyang leeg. Kapag naging vampire ang isang tao, ay natigil sila sa antas isa. Ngunit hindi ito malaking hadlang, dahil kung papatay sila ng mga tao sa halip ng mga monster, ay maaari nilang sipsipin ang kanilang stats sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Inactivate ng kalbo vampire ang berserk mode na nagpapataas ng lahat ng kanyang stats ng pansamantala ng 20%, ngunit may malaking penalty. Pagkatapos lumabas sa berserk mode, ibinababa nito ang kanilang stats ng 50% sa loob ng 10 oras. Iniisip ni Songwoo na mas mabangis pa ang vampire class na ito kaysa sa kanyang necromancer class. Sinabi ni Songwoo kay Hanho at Jisoo. Yun na pumunta sa likuran niya. Inutusan din niya ang kanyang mga minyon na atakihin ang vampire. Ngunit mabilis ito at madali nitong iniiwasan ang mga atake ng mga skeleton. Diretso itong pumunta kay Seongwoo. Ngunit binlock ni Seongwoo ang kanyang atake gamit ang kanyang shield. Inatake siya ni Ji Soo-yeon gamit ang kanyang mga espada. Ngunit madali itong iniiwasan ng kalbo vampire. At nagsimulang magpalitan sila ng mga suntok. Naghagi si Hanho ng mga dagger. Ngunit binlock ito ng vampire. Patuloy na naghagi si Hanho ng mga dagger na parang Gatling gun na ikinagalit ng vampire. Tumakbo ito patungo kay Hanho. Ngunit matagumpay na napari ni Righty ang kanyang atake. Sinibukan niyang tabasin ang leeg ng vampire. Ngunit sa paano man ay iniiwasan ito ng vampire. Lumapit si Sengwoo mula sa likuran, gamit ang kanyang shield. Ngunit sinira ng vampire ang kanyang shield sa isang suntok. Nagsimulang magpalitan sila ng mga atake. At medyo confident na ang vampire sa puntong iyon. Sinubukan ni Ji Soo-yeon na sneak attack siya mula sa likuran, gamit ang isang burning sword. Ngunit masyadong mabilis ang vampire at naiwasan ito. Si Righty ay nasa likuran ni Ji Soo-yeon at tumalon siya sa vampire at nagtagumpay na maputol ang kanyang braso. Muli inutusan ni Seongwoo ang kanyang mga minyon na atakihin ang vampire. Ngunit dumating sa tamang oras ang kanyang backup. Natakot din ang mga thugs
pagkatapos makita ang tunay na anyo ng kanilang boss. Nagre-regenerate ang kanyang braso. Ngunit pinabas muli ito ni Ji Soo-yun. Sinubukan ng isang orc skeleton na atakihin ng vampire. Ngunit dinurog niya ito at lumabas na ang orc skeleton na iyon ay isang pain lang. Itinusok ni Seong-woo ang kanyang espada sa pamamagitan ng kanyang orc skeleton na tumusok sa leeg ng vampire. At sa wakas ay pinugutan niya ang ulo nito. Nakatanggap ang partido ni Seong-woo ng 1,000 gold para sa pagpatay sa isang level 1 player. Ngayon ay alam na ni Seong-woo kung ano talaga ang nangyayari sa Hwaseong Apartments. Pinapatay nila ang ibang players para sa kanilang gold at experience. Napalibutan ng mga minion ni Seong-woo ang mga kasama ng kalbo vampire. Sinabi ni Seong-woo sa kanila na ibaba ang kanilang mga armas o papatayin niya silang lahat. Natakot ang mga thugs at ibinaba nila ang kanilang mga armas. Sinabi nila kay Seong-woo tungkol sa kanilang tunay na boss, ngunit limitado rin ang kanilang impormasyon tungkol sa kanya. At ito ang unang pagkakataon nilang makita ang tunay na anyo ng kanilang kalbo boss. Napagtanto ni Seong-woo na ang tunay na boss ay may 5-star o higit pa na class. Nitong gawing monster ang ibang players, tinanong ni Seong-woo sa mga thugs kung ilan ang tao na kanilang pinatay. At sinabi ng isa sa kanila na 21 o 22 ang kanilang pinatay. Nagalit si Seong-woo at inutusan ng kanyang mga minion na patayin silang lahat. Nakatanggap sila ng kabuuang 5,000 gold para sa pagpatay sa kanilang lahat. Nagulat din si Han-ho at si Ji Soo-yun pagkatapos makita ito. Ngunit sinabi ni Seong-woo sa kanila na kung hindi nila papatayin ngayon, ay magsisimula silang pumatay ng ibang inosenteng tao. Si Han-ho at si Ji Soo-yun sa desisyon ni Seong-woo kinabukasan ay may nag-post na ang mga tao sa Hwaseong Apartments ay mga mamamatay tao at siya ay halos nakaligtas sa kanyang buhay. Minamasdan niya sila mula sa malayo. Ngunit may ibang player na natapos silang lahat gamit ang kanyang mga skeleton. Natuwa si Sergeant Kim pagkatapos basahin ito dahil alam niyang ang partido ni Seong-woo iyon. Nag-post si Sergeant Kim ng ilang appreciation comments tungkol sa partido ni Seong-woo at ang ibang survivors sa paaralan ay nag-post din ng magagandang bagay tungkol kay Seong-woo. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Sa isang gusaling walang tao ay nakita namin ang isang sulyap sa isang misteryosong figura na natuwa pagkatapos basahin ang mga comment at pumunta sila sa isang hindi kilalang lokasyon. Sinabi ni Han-ho kay Seong-woo tungkol sa isang bagong post ng isang lalaking nagngangalang prosecutor. May nag-post na kung gusto ng mga tao na mag-post ng isang bagay at kulang sila sa gold, ay maaari silang mag-comment lamang sa ibaba ng post na ito at tulungan ng isa't isa. Nagbigay din siya ng ilang iba pang menor na impormasyon tulad ng kung paano nila magagamit ang setting na ito upang baguhin ang kanilang mga nickname. Karamihan sa mga comment ay tungkol sa mga nawawalang miyembro ng pamilya o kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mga synergy at mga lobo na kayang tumalon sa mataas na palapag. Ang partido ni Seong-woo sa lugar ni Han-ho at umaasa si Han-ho na buhay pa ang kanyang mga magulang sa loob ng gusali ay may ilang patay na orc na nakahiga sa hagdan. Nanalangin si Han-ho para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Pagdating sa room 200 ay desperadong tinawag ni Han-ho ang kanyang nanay at lumabas ang kanyang mga magulang upang makita ang kanilang anak. Lumabas na ang kanyang mga magulang ay hindi pumili ng class card. Medyo skeptical si Han-ho tungkol sa kanyang tatay dahil dati ay laging naglalaro ito ng card games. Tinanong ni Seong-woo sa kanila kung paano nila napigilan ang mga orc na iyon. Lumabas na tumakbo ang mga orc pagkatapos ispray ni ama ni Han-ho ang mga ito ng pesticides. Nagulat ang lahat pagkatapos marinig ito. Pagkatapos nilang makakain, ay nagpasalamat ang nanay ni Han-ho kay Ji Soo-yun at Seong-woo sa pagbabalik sa kanila ng kanilang walang kwentang anak. Nadhanda rin siya ng ilang green tea para sa kanila. Sinabi ni Han-ho sa kanyang nanay ang mga tamang-hamanghang bagay na ginawa niya upang tulungan ang kanyang partido. Ngunit sinabi nito sa kanyang anak na tumahimik. Makita ang mga ilaw mula sa labas, ay ngumiti ang ilang biker guys. Samantala sa loob ng gusali ay masaya si Ji Soo-yun pagkatapos maligo at nagpasalamat siya sa nanay ni Han-ho sa mga pajamas. Si Seong-woo at Han-ho ay naliligo kasama si Righty. Laging natutuwa si Seong-woo kapag nakikita na buhay ang mga magulang ni Han-ho. Iniisip niya na medyo swerte ang tatay ni Han-ho dahil ginamit niya ang pesticides laban sa mga orc na ang pinakamalaking lakas ay ang kanilang sense of smell. Alam ni Seong-woo na dapat sobrang saya si Han-ho dahil natagpuan niya ang kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanila na hindi ito ligtas na lugar upang manatili ang mga orc, na dumating noon ay mga scout lamang at magiging all-out war ito kapag dumating ang kanilang pangunahing grupo. Ngunit ang pangunahing problema ay hindi nila alam kung saan pupunta susunod.
Muli ay gumawa ng post si prosecutor. Sinabi niya sa mga survivor na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay isang 3-star pioneer at gumawa sila ng maliit na safe area sa loob ng Yeongdong Post Station kung saan hindi makapasok ang mga monster, ngunit kailangan magbigay ng gold o rations ang mga survivor dahil maraming resources ang kinakailangan ng pioneer skills upang mapanatili. Skeptical si Sengwoo, ngunit alam niya na maaring totoo ang sinabi ng lalaking prosecutor dahil laging laro na ang mundo. Ngunit hindi nila madadala ang mga magulang ni Hanho roon dahil medyo malayo ito sa kanilang lokasyon. May isa pang comment mula sa isang lalaking tinatawag na Section Chief Gu na nag-claim na siya ay 3-star pioneer, ngunit maari lamang siyang magpapasok ng iba kung magbibigay sila ng renta. Ang lalaking ito ay nasa Hwaseong Fortress na 20 minuto ang layo kung sasakay sila ng bus at nagdesisyon ang partido ni Sengwoo na pumunta roon kinabukasan ay nagsimula silang magtungo sa Hwaseong Fortress kasama ang mga magulang ni Hanho. Ipinaalam ng tatay ni Hanho sa kanila ang tungkol sa ilang delinquents na nagnanakaw ng resources mula sa ibang survivors, kaya medyo nag-aalala siya tungkol sa mga third-rate delinquents na magwawana sa lalong madaling panahon. Dumating ang ilang delinquents sa kanilang lokasyon, sakay ng kanilang mga bike. Tinawag ng isang mayabang na delinquent girl sila bilang madaling target at sinabi sa kanila na ibigay ang kanilang wives, resources at gold na ikinagalit ni Seongwoo. Malapit ng utusan ni Seongwoo ang kanyang mga minion na nagtatago sa isang gusali sa likuran niya, ngunit biglang may narinig silang tunog at tumakbo ang lahat ng delinquents. Hindi nagtagal ay dumating ang isang pack ng giant wolves, ngunit hindi sila umaatake nang walang isip sa partido ni Seongwoo. Nasa disadvantage ang partido ni Seongwoo, kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama na dahan-dahang umatras. Pagpasok sa isali ay sinubukan ng isa sa mga lobo na atakihin sila. Ngunit ginamit ni Seongwoo ang kanyang utak at itinapon ang isang bote na puno ng slime sa mukha ng lobo. Nagsimulang maghagis ng bone spear ang kanyang mga minion dito at namatay ang lobo. Sinubukan ng pangalawang lobo na tumakbo, ngunit sinubukan itong pigilan ng isa sa mga minion ni Seongwoo. Kinagat ng lobo ang minion, ngunit ito ay isang bitag at napuno ng slime liquid ang bibig ng lobo. Tumalon si Righty patungo sa pagod na lobo at tinapos ito sa isang suntok. Natakot ang huling lobo pagkatapos makita ito. Ngunit hindi nagtagal ay tinusok ito ng mga spear. Nakatanggap sila ng 245 gold bawat lobo na kanilang pinatay at umabot sa antas 7 ang level ni Seongwoo. Medyo nag-aalala si Ji Soo-yoon dahil iniisip niya na sila ay nagiging pabigat kay Seongwoo. Ngunit sinabi niya sa kanya na medyo nakakatulong sila. Ngunit skeptical siya tungkol sa pag-unlad ni Hanho. Sinubukan ni Seongwoo na buhayin ang lobo, ngunit medyo mababa pa ang kanyang antas para dito. Kinabukasan ay sinusundan ng ilang wyvern ang isang helicopter. Biglang lumitaw ang isang field boss wyvern, alpha male, sa harapan nila at madali nitong sinira ang helicopter mula sa bintana. Ay pinapanood ito ni Seongwoo at ng kanyang mga kaibigan at iniisip nila na kahit ang army ay hindi nakatugma sa mga monster na ito, hindi makakapagpatuloy ang partido ni Seongwoo dahil may ilang wyvern na natutulog sa harap sa mga rooftop. May nagmungkahi na magpahinga muna at aalis sila kapag umalis na ang mga wyvern. Dumating ang gabi at patuloy pa ring natutulog ang mga wyvern sa mga rooftop. Biglang lumabas ang isang mensahe na nagsasabi sa kanila na dapat silang pumili ng class card na makakatulong sa kanila upang mabuhay sa apocalypse na ito. Sinabi ni Hanho sa kanyang mga magulang na pumili ng card na may pinakamaraming bituin sa pagkakataong ito. Nagsimula ang isang 15 segundong countdown at lumitaw ang mga card sa harapan nila. Ang parehong mga card ay ipinakita rin sa ibang survivors at nawawala ito pagkatapos pumili ng isang tao. Pinipilit ni Hanho na hanapin ang card na may pinakamaraming bituin. Ngunit iniisip ni Seongwoo na hindi magandang opsyon ang simpleng pagpili ng card na may pinakamaraming bituin. At dapat pumili siya ng card na maganda ang pagsasama sa kanyang necromancer class. Pumili si Seongwoo ng 3-star Dark Mage Link card at ito ay nagsama sa kanyang necromancer class na nagbigay sa kanya ng mga bagong skill. Nakuha niya ang isang skill na tinatawag na Death Aura na napapapalakas sa kanyang mga minion at nagpapahina sa kanyang mga kaaway. Sinubukan ni Hanho na pumili ng 4-star card, ngunit nauna itong napili ng iba at aksidenteng natap niya ang isang 1-star priest card. Nakuha niya ang isang bagong skill na nagbibigay ng shield sa kanya mula sa kanyang mga kaaway sa loob ng 10 segundo pagkatapos niyang pumatay ng isang kaaway.
Pumili ang tatay ni Hanho ng 3-star Pioneer card. At ngayon ay maaari na siyang gumawa ng safety zones. Lubos na natuwa si Songwoo dahil ngayon ay hindi na nila kailangan pumunta sa Hwaseong Fort. Dito na nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Para sa susunod na mga part, siguraduhin nakasubscribe at like para sa mga susunod nating part na gagawin ko rin sa iilang araw.